May sabuatan ba dito mga kababayan? Etong ICC, mga dilawan, mga komunista, mga makakaliwa at mga bangagan. Dahil apparently mga kababayan, unang-una umamin. Mismo ICC mga kababayan na nag-cooperate ang Marcos administration sa kanila. Pangalawa, etong mga kaso na isinampa ng mga makakaliwa mga kababayan at mga dilawan doon sa ICC laban kay PRRD ay kanilang kinatigan. Sa likod po yan mga kababayan na 43 lang ang kanilang inakusa na ginurgor daw ni Tatay Digong mga kababayan. Tinanggap ng ICC at sabi nila sapat na daw iyon mga kababayan para umusad ang kaso laban kay Duterte. Animal. Mukhang may naaamoy tayo na hindi maganda dito mga kababayan Panoorin niyo po ha. Now, the surrender of Mr. Duterte to the surrender, unang-una yan mga kababayan the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines. It's the decision of the Philippines under the Bangag administration. Klarong-klaro na mga kababayan Sinabi niya, desisyon yan ng Pilipinas. Siyempre, sino ba ang magdidesisyon kundi ang presidente? So isa na itong pruweba mga kababayan na sinungaling si BBM na hindi daw sila nakipag-cooperate dahil wala daw jurisdiction. Authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we will see what would be the outcome. Aantabayanan natin yan Dahil i-raise yan ng kampo ni Tatay Digong mga kababayan Kapag hindi nila tinanggap yan mga kababayan na klarong-klaro na illegal arrest ang ginawa, wala na tayong pag-asa dahil bias na talaga mga kababayan. At klarong-klaro na yung mga plano nila. Malamang mayroong sabuatan. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate. They can cooperate basing on their local laws. Dito mga kababayan, batas lang ni BBM ang sinunod, di ba? Hindi nga inantay kung ano ang say ng Korte Suprema. With the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think, might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself. But that has to be decided by the judges. I cannot speculate. Yan antabayanan natin. Samantala mga kababayan, pakinggan nyo ito. Tinanggap ng ICC mga kababayan ang argumento ng prosekusyon na enough na ang 43 para makasuhan si PRRD. Right. Well, Dr. Abdallah, I quickly just wanted to go back to the arrest warrant where the ICC cited 43 cases. 43? 43 is equivalent na daw mga kababayan sa crimes against humanity, sabi ng prosekusyon. Tinanggap naman ng ICC. You have the camp of Mr. Animal itong mga demonyo. That you cannot establish the widespread and systematic killings if you're just basing it on 43 cases. So please help us understand, is there really a... Umayos ka Sino ba to? Itong taas noo mga kababayan pero hindi Pilipino. Napapanot na Umayos ka Required number in order to establish a crime against humanity, or is one case enough? No, there is no required number. Walang required number. So kahit isa crimes against humanity na, anong kaululan yan mga kababayan? In-equate nila mga kababayan ang crimes against humanity sa iilan lang. Wala dong required number. Anong kabulukan yan? Tapos i-equate nyo ang 43 doon sa sinasabi nilang 30,000. Paano kung niloloko lang kayo ng numerong iyan na 30,000? Di ba lahat lang mga iyan mga kababayan, ang naglabas lang naman ang mga mainstream media, mga bias, Rappler o mga gawa-gawa na wala nga silang listahan kung sino-sino. Tapos sa 43 lang, sapat na, equivalent na sa libo-libo. Diyos mio. It's not a matter of numbers. The nature of the attack, whether it's widespread or systematic, is an important element to qualify. So paano nyo magalamang widespread and systematic? Ano ang pagbabasihan nito mga kababayan? Kapag ang mga ebidensya nila mga kababayan ay yung mga Inquirer, Rappler, mga bias na mga mainstream media mga kababayan, wala na. Kaya pala mga kababayan kapag nagbabalita sila, grabe yung mga patayan daw di umano. Sige kung isisisi nyo yan kay Duterte, i-assess nyo ICC kung natigil ba nung bumaba siya sa pwesto yung patayan. Ngayon nga, mas marami pa. Sige ICC, i-assess nyo rin kung ang patayan kung natigil ba bago nyo yan isisi kay Duterte. And illegal conduct as a crime against humanity. So a murder or rape or torture. Mayroon bang rape? Mayroon bang tinorture si Tatay Digong? Yung sa Africa mga kababayan, yung mga nakulong, yan ang ginawa nila.
yung mga tribes, mga kababayan. Pero si Tatay Digong, oh Diyos mio. Or other illegal conducts, they may be called crime against humanity only Like what? if they are committed according to a common plan and within the context of a widespread or systematic attack against civilian population. How come na masabi niyong widespread? Against civilian? Yan nga ang 43 mga kababayan. Questionable pa yan. Wala nang pangalan. At sinong pumatay? Si Tatay Digong, indirect ang nakalagay. Now, this is different from the actual number of people that may be injured or killed during. Sige. Different daw yun mga kababayan. Yung example, yung 43. So, paano nyo makakam up ang exact number na natsugi? Huwag nyo sabihin lahat ng namatay in that period. Isasalin nyo sa EJK. Attacks. So, there is a first question of whether or not there were attacks and whether they were widespread or systematic. The fact, mga kababayan, na minadalian ng ICC, naglabas ng warrant of arrest mga kababayan kay Tatay Digong, kahit pa hindi pa nila inassess ba nila ang mga ebidensya mga kababayan? Mukhang hindi. Meron bang probable cause? Wala namang sinabi prior to that Wala ngang anunsyo, bigla-bigla mga kababayan, aresto. And then there's a second question about kaya may naaamoy tayo na hindi maganda dito. The type of illegal conduct that may have been committed during these attacks. And then we can look at the matter which is important of the gravity of the crimes. Are they of a sufficient gravity or not? And the issue of gravity is not in terms of numbers, but in terms of impact. Anong impact? Ang tanong namin na, sino-sino ba yung namatay? Panot. Kung mga kriminal iyon, anong impact niyan sa Pilipinas? Diba? Gumuho ba ang Pilipinas nung namatay ang mga kriminal sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Gumanda nga Naging safe ang daanan. Yan ang impact o impacto ka. On a community or on individual lives, on the short term or on... Ang natakot lang yun mga kababayan, yung mga sindikato, mga kriminal, mga dilawan, mga bangagan. Dahil alam natin mga balahibo nila Pero majority of the Filipino, hindi natakot. Natuwa pa nga. The longer term. And that is something that may be evaluated by the judges. Ang mga ungas na to bago nyo hinuli si Tatay Digong, dapat in-evaluate nyo muna yung mga ebidensya ng oposisyon. Paano kung basura lang yan? Ano ang authenticity niyan? Nang kidnap na kayo ng tao, hindi nyo pa pala na-assess kung mayroong bearing ang mga kasong ito. Of course. Now, the issue of the 43 incidents or killings that the judges consider that there are reasonable grounds to believe that they happened is a matter of a kind of a sample of... Sample? Diyos mio. Logical pa ba ito mga kababayan? Logical pa ba ito? 43 sample lang daw niyan mga kababayan sa 30,000 o thousands na namatay. Ipangalanan nyo ang mga namatay. Ano ang mga kaso niyan? Mayroon namang mga police records yan mga kababayan Hindi nila mapakita mga kababayan dahil yun nga, propaganda. Eventual and alleged illegal conducts that may have been committed during widespread or systematic attack. But of course, this was for the purpose of the arrest warrant. And for the purpose of arrest warrant, kahit na, dapat sinugurado nyo muna. The issue would be before the judges to check whether indeed there was... Tsaka pa pala i-check ng mga judges, mga kababayan, animal. So, ibig sabihin, wala pa, hindi pa pala na-check, hinuli nyo agad. Systematic widespread attack, whether or not the crimes were of a serious gravity and whether or not Mr. Duterte has any responsibility in it. So, these are questions that will be put to the judges, and of course, it would be for the judges to decide on it. But as I mentioned, the issue of the number of 43 is a kind of a sample of... Sample. Kita nyo mga kababayan, Paano pa tayo makakakuha ng patas nito mga kababayan? Na pati ang ICC mismo, pinagtanggol ang argumento ng prosecution. Nasapat na ang 43 para umusad ang kaso, animal. Diyan palang panot, bias na kayo. Types of impact of these attacks and the incidents that may have been committed during it. And it would be for the prosecutor, of course, to bring the evidence on the nature of the attacks and on the gravity of the incidents. Ay nako, so anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.